Ito ang lihim ng puso ko, kwento ng sakit ng pangarap at pagbangon. Kamusta? Salamat sa inyong pagbisita. Ako po muli si Sok Padua. At welcome po sa ating programang pinamagatan. Dear Sok, huwag mo akong kalimutan. Yan ang title ngayon ng ating content. Ang istorya ni Ina galing sa Nueva Ecija. Kwento ng batang iniwan sa piling ng iba. At lumaking di sigurado kung siya pa rin ay mahal. Isa na namang kwento ng isang OFW children na iniwan sa Pinas upang bigyan siya ng magandang bukas. Na ngayon ay may naiwang mga tanong matapos lumipas ang maraming taon. Narito na po at ating pakinggan ang kanyang kwento na ating pinamagatang. Huwag mo akong kalimutan. Ito ang lihim ng puso ko, kwento ng sakit ng pangarap at pagbangon. Kamusta, Sok? Hindi ko alam kung may halaga pa ang liham na to. Baka huli na rin ang lahat. Pero kung sakaling makarating ito sa kanila, sana kahit minsan lang, maalala nila na may anak silang naiwan. Ako si Ina, 24 anyos, lumaki sa Nueva Ecija. Pero halos hindi ko kilala ang nanay at tatay ko. 6 na taong gulang ako nang umalis si Mama. Hindi ko pa alam noon kung anong ibig sabihin ng salitang OFW. Ang alam ko lang, tumulong daw siya sa ibang bansa. At pagkatapos lang ng 1 taon, si Papa naman ang sumunod. Naiwan ako kina Lola. Siya ang nagpalaki sa akin. Siya ang sumama sa PTA meetings. Siya ang nagtimpla ng gatas kapag may lagnat ako. Siya ang umiyak noong sinabihan ako ng teacher na, bakit hindi sumasama ang magulang mo sa recognition day? Wala akong maisagot noon. Hindi ko rin maintindihan. Tumanggap ako ng laruan tuwing Pasko. May tawag minsan, may video call, saglit lang. Kamusta ka na, anak? Tapos lalagpas ang taon, wala na ulit. Nag-high school ako na parang walang magulang. Hindi ko alam kung kailan ako natutong maging matapang. O kung kailan ako natutong hindi umasa. Pag nagkikita kami tuwing bakasyon, parang awkward lang. May pasalubong, may halik sa noo, pero hindi ko sila kilala. Mas kilala ko pa si Lola. Kung paano siya uminom ng kape, kung paano siya magdasal. Kung paano siya humikbi tuwing birthday ko kapag wala ang magulang ko. Noong college, ako na ang tumigil sa paghingi ng tawag. Ako na ang hindi na sumasagot sa mga, kamusta ka na? Kasi, Sok, paano mo sasagutin ang tanong ng taong hindi mo maramdaman sa buhay mo? Ngayon, may trabaho na ako. Accountant sa isang lokal na kumpanya. Ako na rin ang sumusuporta kay Lola, matanda na siya. At ngayon, narito na naman sila. Uwi raw. Gusto raw akong makasama. Pero hindi ko alam paano. Paano ko sila tatawaging mama at papa? Kung mas natural pa sa akin ang tita at tito. Sok, hindi ako galit. Pagod lang akong magpanggap na buo kami. Alam ko, ginawa nila yon para sa kinabukasan ko. Pero minsan, iniisip ko, bakit kailangang mawala ang kasalukuyan para sa kinabukasan?
Kung sakaling marinig nila to, gusto ko lang sanang sabihin. Huwag niyo akong kalimutan. Hindi bilang anak na sinusustentuhan, kundi bilang batang matagal nang gustong maramdaman na mahal din siya. Sa ngayon, sinusubukan kong buuin ang sarili ko. Hindi para mapansin nila, kundi para sa sarili kong kapayapaan. Salamat, Sok. Dahil kahit hindi nila mabasa agad, alam kong sa mga salitang to, narinig na rin ako. Ina from Nueva Ecija. Bata pa lang ako, hindi ko na naintindihan bakit ako naiwan sa halik ng ulan, habang ang iba'y buo tuwing gabi. Ako'y tahimik sa larawan lang, may yakap ni Mami. May tawag na minsan, may laruan tuwing Pasko. Pero ang puso ko, bakit parang kulang ito? Hindi ko kayo maramdaman kahit nasa linya. Ang salita ni Lola ang naging alaala. Iniwan pero di nakalimot, kahit di ko na alam ang tunog ng tinig nyo. Bawat tanong sa puso ko, hindi nyo nasagot. Pero umaasa pa rin ako na ako'y mahal nyo kahit di nyo na masambit ito. Trabaho, may pangarap, pero bakit ang dami kong tanong na di ko matanggap? Uuwi raw kayo, gusto akong yakapin muli. Pero paano kung hindi na kayo ang tahanan ko ngayon? Ka na di ko na matugon ang bata sa inyo. Ngayon'y nagtatago sa likod ng ngiti. May kirot na buo na sana noon pa kayo bumalik, nung kailangan ko kayo. Kung totoong para sa kinabukasan ako iniwan, bakit parang di na ako bahagi ng kasalukuyan? Iniwan pero natutong tumindig, di para sa papuri kundi para sa sariling pag-ibig. At kung